Yan ang magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga business at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito ay magbigay po tayo ng konting reaction. Kwentuhan din tayo mga idol. Marahil ay alam ninyo o ang makaka-relate lang nito mga idol ay yung mga ka-business na alam din yung kwento ng kabila. Alam niyo po mga idol yung kwento ng damong ligaw. Alam niyo po kasi, may kwento na may isang damong ligaw na pilit inaabot ang isang mangga sa isang malaking puno. Nakapagtataka mga idol. Alam niyo po kung bakit? Kasi matagal ng panahon nangyari ang mga bagay na ito na kung saan ang damong ligaw ay mismong nakaakyat sa malaking puno. At talagang nakuha niya ang malaking mangga. Pero ang pagtataka ko, bakit ang manggang ito ay binitawan pa niya? O di ba, ayon sa kanya, ang mangga ay hindi daw masyadong kaaya-aya. Ang mangga daw ay isang bulok na klase ng mangga. Kaya kanyang binatawan. Pero, ang bukod tanging nag-alaga sa mangga ay ang malaking kahoy. Nilimliman ito. Talagang diniligan ng mga taong nakapalibot rito at tunay na minahal ang mangga. Sa pagkalaon ang mangga mga idol ay unti-unting nakikita natin nagiging matatag. Ang noong bubot na mangga sa kanyang kaisipan at kamalayan ay naging matatag. Natutong tumayo sa sariling paa at mula sa kanyang mga karanasan ay marami siyang natutunan. Hindi ko lang iniisip mga idol kung bakit ang chapter na ito ay sarado na. Sa katunayan, ang mga alaala na bumalot sa damong ligaw sa manggang ito ay itinapon na sa ilog. Inaalala niyo po ba yan? Itinapon na sa ilog dahil ang mangga ay unti-unti nang nagkakabunga at ayaw na niyang kapitan pa ng damong ligaw. Pero, nagsasar graping ang damong ligaw dahil hanggang sa kasalukuyan ay pinaalam niya na di umano kahit marami daw di umano nakabantay sa puno ay naaabot niya ang mangga. Sa akin naman, maaari. Pwede ang kanyang kaisipang yan ay tama, pero ang mga naaabot niya ay ang mga kapwang damong ligaw na nagmamatsyag lang sa mangga at siyang nagre-report sa kanya yung mga damong ligaw na tumutubo doon malapit sa puno ng mangga. Nakaka-relate ba kayo? Ay naku, ayaw ko mga idol. Nakakagulo itong kwento. Pero sa totoo lang mga idol, isa po sa aking pinag-iisipan na hanggang sa kasalukuyan ay bakit tila hindi makapag-move on. Kung tapos na ang lahat, tunay na pinabayaan na niya, bakit hanggang sa kasalukuyan, topic pa rin ng kanilang usapan. Matapos di umano pagpustahan, patuloy pa rin hanggang sa ngayon na pinagpipilitan niyang 5 buwan daw ang manggang ito mula sa pagiging mabunga ay babalik sa pagiging lanta at babalik sa lupa. Ano nga ba ang pakahulugan nito mga idol? Hindi kaya ngayon ay tila nanghihinayang siya? Alam niyo po mga idol, marami ng kwento sa manggang na pagdaanan. At ang mga kwento ito, ups and down ng mangga, ang siyang nagpatibay sa puno para lalong maging matatag. Sa ngayon, masayahin na ang mangga. Sa ngayon ay talagang nakikita natin matatag na ang mangga. At sabi pa nga ng mangga, ay nakakatanaw na siya ng panibagong pag-ibig. Tumitibok na naman ng mangga. Marahil, kaya ito na pag-uusapan. Napapansin ko lang sa bawat nagpaparamdam at nagpapahiwatig ang mangga na mayroon siyang namumuong pag-ibig. Nag-iinghay ang damong ligaw. Damong ligaw nga naman. No? Grabe mga idol. No? Ngayon ko lang napagtanto na hindi lang pala magaling siya. No? Sa mga ilang bagay, kundi magaling din po siya mga idol bilang
storyteller, magaling siyang magkwento. Ito naman kwento ko lang mga idol Hango lang ito sa kwento ng Damong Ligaw. Ewan ko nga ba kung nakaka-relate kayo. Ewan ko nga ba kung nasusundan ninyo itong kwento mga idol. Sa mga bago lang dyan, maaaring hindi ninyo masundan itong kwento ng Damong Ligaw at Mangga. Pero sa matagal nang nakasubaybay, masusundan po ninyo. Bukod tangi ang isa lang sa aking panalangin mga idol, na sana ay tuloy-tuloy na pagiging matatag at tuloy-tuloy na po ang pagbabago ng Mangga. Sana, Mangga, alam mo kung sino ka. Ikaw, Mangga, ha? Ikaw, lover boy ka. Mangga daw, lover boy, Mangga. Ano ba pang maisasalin natin? Payo ko lang sa iyo, magpakatatag ka. Tandaan mo, sa oras na bumalik ka sa dati, yan mismo ang pagkakataon nila na apakan ka. Pero hindi naman ako, kumbaga hindi naman naniniwala ang aking puso't damdamin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang daming nagmamahal kaya kay Mangga. Araw-araw si Mangga ay inaalagaan. Ang daming mga followers. Ang daming mga damong nakapalibot kay Mangga na hindi mga damong ligaw, kundi ito ay mga tunay na mga damo na nagbibigay ng pataba sa Mangga para lalong siya'y mamunga. At ang plano nga ata ng Mangga ngayon mga idol ay tatahakin niya ang pag-share ng blessing, ang pag-charity. Ito po yung nakikita ko sa kanya. Alam niyo po mga idol, patuloy lang tayong magdasal. Patuloy lang natin ipagdasal sa kanya na sana ang Manggang ito ay makatagpo na ng kanyang ng taong totoong magmamahal sa kanya. Nung panahon na naalala ko lang nung panahon na naudlot, alam mo ang tawa ng Damong Ligaw parang makikita mo yung halakhak. Bakit nga ba kinatutuwa ng ibang tao yung pagbagsak ng isang taong kung totoong minahal niya, hindi niya ito tatawanan. Tutulong siya para mas lalong maayos. Ang puno naman mga idol na nag-alaga sa Manggay, wala namang pinipili talaga. Walang pinipiling sino man. Ang pinaka-importante, mahalin lang siya ng totoo. Yun lang. Pero hanggang sa kasalukuyan mga idol, ako po'y nagtataka. Bakit patuloy na nag-iingay ang Damong Ligaw? Naniniwala ba kayo na naaabot niya ang Mangga at napapasok niya ang puno? Ano yun? Mayroon siyang insider? O talagang gusto lang niyang mapag-usapan? Sabi pa nga niya, ang puno daw may mga asong kumakahol. Diyos Rio, Marimar. Bilib ako mga idol sa paggawa ng mga kwento niya. Pero ito'y alamat lang naman po ng Damong Ligaw at ng Mangga mga idol. Kung nakarelate kayo, pa-comment nga po dyan. Kung alam nyo ang kwento na ito, ano nga po ba ang saloobin ninyo? Ako po si Taong Gala mga idol. Pakisuportahan po natin Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins, at syempre ang ating mga Ka-Business Reactors. Alam nyo na ba yung kwento ng alamat ng Damong Ligaw at Mangga? Kung alam nyo mga idol, pa-comment nga dyan. Mapagpalang araw sa ating lahat.